O mga kababayan, hindi ba kayo nagtataka kung bakit nagkandaletse-letse itong sistema ng ating eleksyon dito sa ating bansa? Na ang mga natalo biglang nananalo mga kababayan. Biglang mauupo sa pwesto. Example na lang mga kababayan, etong si Abante, na si Buynila mga kababayan na klarong-klarong talo. Biglang diniklarang winner ng COMELEC mga kababayan. Yung Gabriela, ang mga makakaliwa mga kababayan, aagawin ang upuan ng Duterte Youth Party List. Bakit ba tayo humantong sa ganyan? Alam niyo ba kung sinong tinuturong sa larin ni na Dr. Lauren Badoy at ka Eric mga kababayan? Nahulaan niyo ng tama! Sa lahat ng kabalastugan na nangyayari dito sa ating bansa, hindi talaga nawawala na madawit itong pangalan ng etyoserang palaka mga kababayan si Admiral. Sabi ni Dr. Lauren Badoy at ka Eric mga kababayan na eto, ang admiral na ito mga kababayan ay isa na naman mga kababayan sa mga suspect sa mga kabalastugang ito na nangyayari sa ating eleksyon. Ito ang original mga kababayan na walang mandato. Diba? Diba hindi yan natin binotong Pangulo? Tapos ngayon mga kababayan, si Amy na mismo ang nagsabi na ang nagpapatakbo ng bansang ito ay yang si Liza Araneta Marcos mga kababayan at pati si Tambaloslos. At ang mahirap pa dyan, hindi napapanagot. Eto mga kababayan, walang pananagutan. Dahil, hindi naman siya ang official na president mga kababayan Pero, malaki po ang kanyang impluensya mga kababayan sa pagpapatakbo sa ating bansa. Diba? Nag-aaway na nga yung nasa Bureau of Immigration dahil panay pasipsip sila kay Madam Liza Araneta. Ha? Bakit dyan kayo napapasipsip? Panoorin po natin mga kababayan etong diskusyon ni naka Eric at Dr. Lauren Badoy mga kababayan. Malaganap na pagkagalit ng mamamayang Pilipino sa alas sindikato na pagpapatakbo ng COMELEC sa Para na talagang sindikato. Yan ang nakikita ngayon ng mga tao Dahil unang-una, kaduda-duda. Si BP Sara na mismo nagsabi, kaduda-duda ang resulta ng eleksyon. Tapos mayroon pang pinasabog yung si Respicio na pwede daw talagang madaya. And then, yung nakalusot mga kababayan na mga kandidato na nanalo, na mga pro-Duterte, nanalo na, pinagdi-disqualify pa ang mga animal. So masasabi talaga ng mga tao mga kababayan na para na yung sindikato. Una, ng sindikatong personalidad na nagngangalang George Garcia. At ito po ay may kaugnayan na rin mismo sa hindi may tatanggi na koneksyon kanyang lantarang pakikipagsabwatan kay Romualdez at kay Marcos. Yung dalawang Marcos, no, si Liza Araneta. Bakit laging sumasabit ang pangalan ni Liza Araneta? Lahat na lang ba ng kabalastugan dito sa ating bansa mga kababayan malilink kay Liza Araneta? Ay nakong Admiral. Dapat sana mga kababayan, kung hindi naman ikaw ang binoto, doon ka lang sa bahay nyo. Huwag kang magbida-bida dahil hindi ka naman binigyan ng mandato na mamuno sa aming bansa. Hindi natin masisisi mga kababayan dahil si Amy na mismo ang nagsabi. Sila ang nagpapatakbo ng ating bansa kasama ni Tambaloslos mga kababayan. at saka si Bongbong Marcos upang gamitin at paglaruan ng eleksyon ng lantarang mga manipulasyon, Ma'am Lorraine. Yung abusadang si Liza Marcos, no, na Abusadang si Liza. ni isang Pilipino walang bumoto, pero siyang nagpapaandar sa Pilipinas. Sino? Sino ka? Who are you, Admiral? Walang mandato ito mga kababayan, Tapos grabing pangingialam sa gobyerno. Ginawang conjugal property mga kababayan ang pagiging presidente. May karapatan tayong umalma mga kababayan dahil hindi natin yan binoto Sa makatwid mga kababayan, kung hindi siguro yan nakiepal. Kung hinayaan na lang siguro si BBM at si Sara, mukhang hindi pa siguro magkakandiletse-letse ang ating bansa mga kababayan. Hindi nila madidinay mga kababayan Naepal-epal talaga yan si Liza. Dahil pati si Amy kasuhan niyo si Amy. Si Amy nagbulgar na ito nang nagpapatakbo ng ating bansa. Tinawag pa nga niyang lulong. Bakit lulong? Yung buhaya ba? O lulong sa mga pulburon? Ano yan, Amy? Ibig sabihin mo ng lulong? Sino ka? Diba? Who are you, Admiral? Which is really good because all through history kasi, mga kababayan, talagang may mapang-abuso. At kailangan
talagang lumalaban tayo. Na talagang expected yung ganyan, expected na mangyayari yan, no, na meron talagang mga abusado pagdating sa kapangyarihan katulad ni George Garcia. Pero ang mahalaga, Kahit sino ang amon niya, mga abusado din mga kababayan. Kung ano ang puno, siya rin ang bunga. ang napakahalaga ay hindi pumapayag ang Pilipino at kailangan tayo ang manalo dito, kailangan tayo ang manaig dito, hindi si George Garcia o sila Lisa Marcos at si Tambaloslos at si Bangag. Alam mo, Eric, bakit malakas ang loob nila? Malakas ang loob ni George Garcia. No, kasi backer niya. Ang backer niya ay umaabot hanggang Malacanang, no? Siya nga ang abogado ni BBM mga kababayan nung nakikipaglaban pa sila na dinaya ako ni Lutang. Humanda kayo, pag upo namin, papakulong namin kayo mga nandaya. Ngayon mga kababayan, sila na ang napagbibintangan nandaya. Ang mga animal. Meron ka ba naririnig kay Bongbong Marcos? Wala, no? Talagang absent. Wala talagang kapasidad. At saka yung mga reports na John Wick. nagmi-meeting si George Garcia at si George Lisa Garcia. Marcos. Tapos yung Bakit ka makipag-meeting kay Admiral? Anong agenda ng isang First Lady mga kababayan sa COMELEC Commissioner? Diba? Isipin nyo na lang yan ha. Noong panahon ni Tatay Digong mga kababayan, wala nga siyang First Lady dahil sa dami ng babae sa buhay ni PRRD mga kababayan, walang gustong mga kababayan kumuha ng title na First Lady. Dahil yan naman dapat Huwag ka nang mag-ipal-ipal dahil hindi naman ikaw ang hinalal. Hindi kagaya nito mga kababayan, hindi na nga siya ang hinalal. Parang ayon kay Aimee, siya pa ang papatakbo ng bansang ito. Ano ka, presidente? Ano na si BBM yan? First gentleman. you just put the dots together, put it all together, and talagang ang lala nung katiwalian, no? They don't even the impunity is such that you can really trace very clearly that it's Tambaloslos behind. No? Ayan mga kababayan, ang House Speaker, bakit makikipag-meeting sa COMELEC Commissioner? For what? For what? Etong COMELEC mga kababayan, mayroon silang autonomy Hindi sila under mga kababayan ng House Speaker, ng Presidente. Hindi nga sila under ng First Lady. Mayroon silang autonomy mga kababayan. Kaya bakit itong animal na to? Parang yes sir dyan sa mga katambalustusan. George Garcia, it's Marcos, it's Lisa Marcos, di ba? Kasi kaya ang lakas-lakas ng loob ni George Garcia. At bahala siya doon, 'di ba? Bahala siya katulad nung extraordinary rendition kay PRRD. Bahala sila doon. Gawin nila kung ano yan, pero may araw ng singilan diyan. Grabe mga kababayan, halos magyakapan na. Hindi na ito ordinaryong handshake mga kababayan, no? Bakit sobrang dikit? Halos magyakapan na talaga ang mga animal mga kababayan, Ang dalawang lalaki mga kababayan mag-handshake, hindi ganyan. Pwera na lang yung kapatid, magbabarkada. Pero, ganyang mga opisyalis sa gobyerno, for diplomacy, hindi kayo sobrang dikit. Ano kayo? Pwera na lang kung magbabarkada sila mga kababayan. Magbarkada ba kayo Tambaloslos at George Garcia? Ano bang pinag-uusapan ninyo? Baka maya-maya mga kababayan, kakandong na yan. At tayo ang magdadala doon sa araw na yon. Papadadalhin natin sila dyan sa araw na yan. Otherwise, May araw din kayong what mga kind of ungas people kayo. are we? No, we will really truly deserve the hell that we're going to give our children. Isang bansa na puro mga magnanakaw. No? Puro At walang, magnanakaw. ang demokrasya ay hindi na totoo. Alam na natin yan mga kababayan. Alam na nating magnanakaw ang mga Marcos. Dahil, yan na nga ang issue nila simulat sa pool. Nabudol pa rin tayo mga kababayan. At mukhang ang ilan nating mga kasamahan magpapabudol na naman for the third time around mga kababayan sa pinaplano ni Aimee. Pinapalutang na mga kababayan Sinabi ni Robin na magiging vice president daw. Ano ang ibig sabihin yan? At si Aimee mismo mga kababayan ang nagsabi na kung ako lang sana ang presidente o nung nag-away-away sila mga kababayan sa San Juanico Bridge. So, nagpapahiwatig siya mga kababayan na sana siya na lang ang maging presidente. Mayroon pang ambisyon ang hirap nga makapasok sa top 12 pero
Ginagamit na naman si Sara mga kababayan eh. Dumidikit kay Sara na naman mga kababayan. Para manalo o kapag ang Marcos ang magipit sa Duterte kumakapit. At ewan na natin itong mga, ano bang pinakain dito sa ating mga kasamahang mga vloggers na parang bilib na bilib kay Aimee mga kababayan. Nakagisnan ko yan eh, Eric. Nakagisnan ko yung lumaki sa isang Marcos dictatorship. Impyerno siya. Impyerno. Siya. Ngayon, impyerno nga tayo eh. Hindi pa ba tayo impyerno dito mga kababayan kay BBM? Para sa atin, impyerno. No, so sa akin unacceptable. It's no longer an option na babalik tayo doon. Otherwise, but I am just one voice. No, I am just one voice. Kung lahat tayo ay magkakapit bisig, talagang magagawa natin. Nagawa natin yun sa NTF-ELCAC na pabagsak natin. Nagpa-practice tayo nun kay PRR. Kayang-kaya natin ito. Ang laki ng parte nitong si Naka Eric mga kababayan at Dr. Loren Badoy para mamulat ang ating mga mata dito sa mga mga kababayan makakaliwa. Yung mga legal fronts, hindi natin alam yan dati eh. Anong mga agenda ng mga ungas na yan? Ngayon mga kababayan, namulat ang tao. Kaya napakalaki po ang ambag ng dalawang ito mga kababayan. Promise. Yeah. And I think isa ito sa magiging ominous sign. Ito po ay magsisignos at maghuhudyat na ang patuloy na pagkikipagkonsabahan ni Marcos, ni Lisa, at nila Romualdez sa COMELEC at ang pagpapatakbo sa COMELEC bilang isang big-time criminal syndicate na binabayaran ng mga kawatan at buhaya na politiko para makaupo sa... Mayroon ng kaso sa Supreme Court, no? Si George Garcia, mga kababayan, dahil parang nagbigay ng kota. 300 million, kailangan mo 300 million para manalo, sabi nung nagrereklamo mga kababayan. Binigyan daw ng kota ni George Garcia. Pwesto, Wow. dinadaya ang taong bayan. Aside from that, mayroon pa siyang issue ha. Si Marcoleta na mismo ang nagpasabog mga kababayan. Mayroong mga offshore accounts. Sabi ni Marcoleta. Grabe. Binabaliwala ang totoong boto at sentimiento sa halalan ay hindi po pang matagalan na hindi lalaban ang taong bayan. Sapagkat ito po ang huling simbolo ng demokrasya na magkakaroon ng direktang boses at paninindigan ng tao every time na magkakaroon ng halalan para mapalitan o mailagay ng tama ang mga mamumuno sa pamahalaan, subalit ito po ay hindi lamang tinatapakan, ninanakaw. Ninanakaw. Ginagamit na negosyo pagkakapirahan ang eleksyon ng sindikatong COMELEC sa pamumuno ni George Garcia. Nakikita natin marami po ang nabubuo ng mga volunteer groups. I am looking at a volunteer group, United People's Initiative. Ito ay mga retired government officials, retired military officers, retired police officers, tumasama-sama na dito at nagsasalita, Ma'am Lorraine, at mayroon pang tinatawag dito na Movement for Real Democracy na binubuo na rin ngayon, nagpo-forward dito. They're preparing na kumilos laban sa COMELEC at ganoon din po ang niningil sa gobyerno ni Marcos at nila Romualdez na walang ibang ginawa kundi ang pagpalugmok sa bayan sa maruming laro ng politika habang gumugulong tayo pababa ng dausdos ng padausdos sa pang-ekonomiyang kalagayan ng ating bansa. Ang nakakatawa lang mga kababayan, di ba itong mga makakaliwa mga kababayan, historically, kalaban yan ng gobyerno. Kung sino presidente, kalaban nila kahit sino. Pero ngayon mga kababayan na ang naupo ay kaliwat kanan ng issue ng pagiging kawatan, nakawan, kurakot. Kakampi nila. Kakampi ng mga animal, mga kababayan. Pareho ang balahibo, apparently, mga kababayan. Kaya yung nagsasabing makabayan sila kuno. Mga bugok, nahubaran sila ngayon ng maskara, mga kababayan, na talagang ang kanilang agenda ay hindi para sa bayan. So there are initiatives already, Ma'am Lorraine, na haharapin itong kalokohan at big time na pagwawalang hiya ng COMELEC sa pagiging sagrado ng ating electoral process at nagiging isang malaking enterprise of criminal syndicate operations
nang ito po ay mahawakan na ni George Garcia, na alam ng lahat ito po ay specifically inilagay ni Lisa Araneta Marcos, sinuportahan ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez for one intent only. Sila ang nag-appoint nito mga kababayan George Garcia. Ngayon, ikaw na lang ang mag-analyze ha? Ngayon, ang mga kakampi nila, napapaboran. Ang tanong natin, yung mga commissioners dyan, yung mga natitira na hindi appointed ni BBM, hindi nyo ba yan kayang i-expose? Kung mayroon kayong nakita dyang anomalya. Malamang, pag-iinitan din mga kababayan, takot din. Yan ang problema dahil natatakot mga kababayan Gamitin ang halalan para magkaroon po ng Kaya ang lesson mga kababayan, ang lesson ito, sa susunod, huwag tayong maglagay na ng mga ganyang klaseng kalibreng mga pangulo mga kababayan. Lalong-lalo na't mayroon ng history. Marcos. Marcos. Next time, huwag na kayong maglagay. Kahit pa sino pa yan, kahit si Amy. diktadura without using direct dictatorship, pero napapakialaman nila ang totoong boses ng demokratikong pahayag ng tao sa panahon ng halalan, at pati po ang pagpapaupo ng opisyal ng gobyerno ay kanilang kayang mamanipula, Ma'am Lorraine. I think Eric na the other reason bakit malakas ang loob ni George Garcia is that he also knows who are the powerful backers behind his backers, di ba? I would venture to guess the US because they don't want another Duterte, di ba? The drug lords, di ba? So, etc. etc. Parang in other words, itong si George Garcia, simptomas lang yan, simptomas lang siya. Bakit wala siyang takot sa Nawala yata ang ating communication line kay Ma'am Lorraine. Putol. Mukhang Ayan. Okay, so tayo yung embodiment ng demokrasya. Hindi yun binibigay sa atin na parang regalo. Talagang bakit ang lakas ng loob ni George Garcia? Bakit wala siyang takot sa atin? Bakit wala siyang kahihiyan sa atin? So ilagay natin siya sa tamang lugar, Ilagay natin siya sa lugar niya, takutin natin siya, kailangan leksyonan natin si George Garcia at ang mga nasa likod niya. Kasi kahit na sino pa yan, huwag niyong kakalimutan na dihamak na mas marami tayo. At yan ang lesson, yan ang leksyon ng kasaysayan na itinuturo over and over na yung people united will never be defeated. So kailangan talaga magkaisa tayo dito. Huwag tayong pumayag na wawasakin ang Pilipinas ng ganyan-ganyan lang. Gusto ko yung sinabi ni PRRD. Sinabi niya, "You are the ultimate warriors of our country." And then now that he is in The Hague, parang he foresaw it Parang he intuited it Parang alam niya na mangyayari, kaya ganyan siya magsalita. Parang naghahabilin siya. Advance pag PRRD mga kababayan. Etong mga nangyayari ngayon mga kababayan, parang napuforesee na niya. Mayroon bang vision yan si PRRD mga kababayan? Kapangyarihan. Pag ako tinanggal, pag ako nawala, kayo ang ultimate warriors ng bansa. Huwag kayong papayag na masisira ang ating bansa dahil sa krimen at sa korupsyon. Yan na yan. Yan na yun. The face of crime and corruption, George Garcia. Yeah. Tapos, ang nakakatawa pa mga kababayan, itong si John Vic. Ang sabi pa niya mga kababayan na balak daw nilang parang gawing safe ang Pilipinas. Akala ba namin nagyabang kayo na safe na ang Pilipinas? Ngayon balak nyo pa pala. Ang mga Maganda yung sinabi ni Pangulong Rodrigo Duterte may isa kong quote card na associated parang umamin na din, sa kanya. Sinabi niya, ko ay lilipas at mamawala bilang Pangulo. Pero bilang mamamayan, never give up on standing and fighting for the good of our country. Parang ganun ang tono ng kanyang pagkapahayag, addressing the Filipino people. Ma'am, hold the line muna tayo dito sa topiko. Pasada headline pa lang ito natin tungkol sa unang subject matter natin ngayon, ang tungkol sa kasindikatuhan at malawakang kalokohang ginagawa ng COMELEC sa pangungonsinti at pagkukumpas ni Marcos at nila Romualdez. So anong masasabi nyo dito mga kababayan? Post your comments below.